Actually, ang nakita natin dito, Rap World Era, parang almost nilabas na nila yung mga meta picks, yung mga meta hero, kung saan sila comfy na mga hero dito. Pero, paring Butters, magkakaroon tayo ng change court. So, kanina, first two games natin, Boom Esports yung nasa blue side. Ngayon naman, blue side yung Rap World Era. Sila, ang first pick dito. May Shirano will be banned and hindi na ibibigay kay Danny. Ano na lang ba natitira dito ng mga farm lane kay Danny? Nagamit niya na si Marco Polo, si Concert U. So, pwede niya pa magamit dito si Lady Sansana kung hindi na ban. Pero meron pa din namang Arlie. Meron pang Mengya, if ever. Ang gusto kong makita dito si Luara eh. Wala lang. Gusto ko lang ulit makita si Luara. Uy, nice. Naku po, mukhang si Danny yung chinecheck nila dito. Pero yun na nga, sinecure na nila bago pa iban ng Boom Esports etong si Arlie. Mauubos na yung mga farm lane. Konting-konti na kasi talaga yung mga hero sa farm lane. Well, actually, first time din ng RWE na magbo-blue side dito Kanina pa sila red side eh. Boom naman dito makakuha ng first 2 picks sila. So tingnan natin dito if it really matters na ganito na. Pero kasi tandaan natin, there are some heroes din na wala na din sa repertoire dito ng side ng Boom Esports. So ibig sabihin, somewhat hindi na gaano kargado yung mga members dito ng side ng Boom. Kumbaga, you don't have the freedom to choose yung mga 2 picks na ginagawa nila dito. So, sa global ban system, naniniwala ako, nagmamatter yung side. Well, actually, kahit naman sa normal ban system naman, nagmamatter din naman siya. Pero, mas nagmamatter siya dito kasi nga, may mga times na may gusto kang mga 2 picks na unahin. Tapos, pagka wala na yon, pwede ka na lumipat na sa may kabila. Pwede mo na i-first pick na lang. Ayan na, nilabas na. Sabi nila, pantapos dapat natin to. Kaso, boss, tayo ata matatapos agad dito. Pag di pa natin nilabas tayo, game na to. Labas na yan. Pero ito nakalabas naman yung Zhang Faded. Dahil tinatry nilang i-eliminate na agad yung mga potential na makuha dito ni Danny. Pero just so happen, talagang nakalusot ito si Arlie. Fuzi will be banned dito para sa side ng Boom Esports. Sino lang ba mga konti lang din yung, madaming Clash Lane hero, pero yung konti lang din yung pasok talaga sa meta May Sanji pa. Tapos, Miyue sana, pero ayaw talaga ibigay ng Boom yung Miyue. Kanina pa to 3 games na ban ang Miyue. Ayaw nila ibigay. Masyadong it's either hindi pa ini-incorporate yan ng side ng Boom sa mga pili nila. Kasi somewhat hindi mo din ibaban yan ng ganyan katodo kung kung pwede mo i-bait din at pwede mo din gamitin di ba? So might as well just take it out. I feel like this is a matter of this is a matter of hindi namin masyado ina-incorporate to sa draft namin. Kaya hindi nyo rin pwede ma-incorporate to in any sense. At lalo-lalo na ngayon, match point na sila. Napakadelikado din naman kasi kung ibibigay. Fang kukunin nila dito. Parang mas gusto ko pa yung Hoyi. Parang sabihin ko sana parang mas deadly yung Hoyi tas Truth Mantra May sense yung pagpili nila dito ng Fang. It's more on the idea na si Arise kasi gagamit ng Bush. Yep, si Arlie din, gumagamit din ng Bush yan. Tapos, kung titignan natin yung damage output na magagawa ni Fang dun sa Zhang Fei, yung Zhang Fei hindi makakapagmamama sa gitna yan. So ngayon, kumuha sila dito ng Aling, kumuha pa sila dito ng Angela, which means, kailangan din maging matalino dito ng side ng Boom Esports. So sa pipiliin nilang mid lane. At maganda na yung Frost. Maganda na nga yung Frost Pwede, para sa akin pwede na yan Kumbaga, hindi mo naman ini-aim talaga na hulihin dyan yung Arlie. Usually, kapag titignan ng mga tao, kaya ko ba hulihin yung Arlie gamit yung Princess Frost? Pero kasi, kapag tama yung pagkaka-place mo at yung Arlie hindi makapasok, hindi niya napapalo yung pinarm niya. And actually, maganda na yung Frost na yun is, alam naman natin, yes, papasok yung sabi natin 3 miyembro dito ng side ng Rap World Era. May iiwan at may iiwan na 2 sa likod. So it's isolation play talaga na pwedeng gawin dito ng tamang paglapag ng Winter is Here ng isang Princess Frost. It's not about the damage. It's not about kaya mong patayin yung kanilang mga cores dito, kanilang mga main damager dito. It's all about setting up
yung playground para sa mga kakampi mo. Pero ito kasi, no, kind of defensive, leaning on the defensive or reactive yung draft dito ng Boom currently, judging na meron silang Yuhuwan, na hindi naman, yes, sumasaksak siya, pero hindi naman yung super, super saksak. And also, ang makikita natin na manlilikod talaga dito, isa ni. Kumbaga Super magiging saksak. distraction. Oo, distraction na si Yuan dito, pre. Ang nasa likod niya, asahan mo, yung kalbo. Yung kalbo, Eto no? si Dharma, oo. Si Kalbotix. Ayun. Pero alam mo, tingnan Grabe na lang talaga natin yung dito kung view paano natin. gagalaw dito. Nagme-make sense sa akin yung nagme-make sense sa akin 100% yung Fang na pick. It offsets a lot of the potential na biglaan dito ng side ng Rough World era. And at the same time, hindi rin makakapag-mama din gaano yung Zhang Fei. And even dito si Alain. Kaya si Alain, ang gusto mong mangyari talaga sa kanya, ma-force out mo yung ultimate, yung sunset, agad-agad. Kapag na-force out mo yung sunset agad-agad, eh di at least alam mo na next time na pumasok siya, wala nang evasion na magaganap. Ang ganda ng skin ni Fang. Gusto ko lang sabihin. Ang cute nung skin na gamit ngayon ni Toshi. Pero eto nga, traditional laning lang tayo. Walang nagka-exchange yan ng lane so far. And I think ang ginagawa dito ni Tatsuri is giving all the farm, the gold para kay Carl. Even the middle lane binigay niya yung mga minion niya dito kay Carl para mag-early level 4. Though ganun din naman, itong levels as of now, neto ni Arise. So far, wala pa naman nangyayari dito sa ating mapa, sa ating game as of now. Dahil busy pa sila. Kasi ito yung mga hero din na kailangan mo muna mag-first item, 2 Sakit. item. Sakit talaga ng damage ng Angela pag nahuli ka talaga nung stun. May Nababad, passive eh. pag nababad ka ng onti doon. Sakit. Pag tumama pati parehas sa'yo, 2-1 combo. Kahit yun pa lang. 140 ka. Reverberation kaya ka nang itumba nun. Pero usually talaga yung Blazing Brilliance talaga kailangan eh. Pero ngayon, kung papasinin naman natin, si Danny, at least nakikita nila yung mga gayang-gayang galaw ni Danny. Hindi niya pwede gawin agad-agad yan eh. Yapi. Pero kasi, kaya din i-block. Alam ko kaya i-block ni Danny yung mga ultimate dito nila Fang. Oo. Yung mga projectile. Kung maganda timing, yun lang din. Somewhat kinounter nila yung early. Pero yung early, na-counter niya din si Pang. So, basically, parang ang pinaka-use talaga dito ni Pang is to reveal kung ano yung mga Reveal nasa lang push. talaga. Kumbaga, kanina pa reveal sila lang nahuhuli. Kailangan hindi kailangan dire-diretso Pero lang. Ay, ito. Paring Butters, kaya sabi ko na hindi ko masyadong gusto yung Fang na pick dito. So far, yung win rate kasi ni Toshi, sa mga tournaments, no, using Fang, not that high eh. Sabagay. Tapos doon pa yung idea, no, kung titignan mo ngayon, yung Boom. Yung Toshi na nakita natin kanina, yung Lady Sun, ganun yung kilala nating Toshi, aggressive. Si Toshi ngayon, nakadikit sa Tori. Hindi siya umalis. Nandyan lang Yun siya. na nga, ang problema niya kapag kagamit niya ay isang Pre-farm si Danny. Yun ang pero midlane muna pinaka-problema. natin. Unending Sorrow with the Winter is here. Trying to push away lang yung dalawa na nasa middle lane din. Coming from the side ng Rapper Dira, pero 1v1 with a great one. Medyo nasaktan ito si Biggie. Talon coming from Fleur. Pangbugaw lang din para kay Toshi. Rough World era, they're on the verge of making HOK history dito by taking out Boom if ever mapanalo nila ito. And 17 seconds till the next objectives come. Dalawa yan. Tingnan natin kung ano nga ba magiging priority ng mga teams dito. Yung large number dito ng side ng Boom nandun sa may Tyrant. Meanwhile, yung numbers game naman ng galaw dito ng side ng Rough World era is papunta rin dito sa may Tyrant. Winter is yung ginamit, no? And alay, ang ganda ng pagkakaalala. Tatlo kanyang tinamaan dito, pero Tatsuri ang kanilang target. Flash out naman para kay Tatsuri to safety, pero Blazing Brilliance, wala siyang tinamaan ng 2-1 combo. Nandito na din itong si Carl. Stan will connect para dito kay Tunski. Tunski still live! Kaso nga lang, nataniman na siya ng bomba ng isang Fang, and that would be a first blood para sa side ng Boom Esports. Meanwhile, at the middle lane, 1v1 with a great one din. Miggy, na-truth mantra itong si Arise, pero that's not gonna be enough to take him down. Nandito na din si Sevenjin, dadaan lang yan. Hindi naman niya mangingilam dyan eh. Aakyat lang yan eh. Tingnan mo yung ginagawa ni Fleur. Plano nyo pala mag-guba, plano nyo pala mag-tyrant Dito ako. Di ako gagalaw dyan, boss. Tamang init lang. Bossing.
Kamusta buhay-buhay? Oo, pero alam mo yung ano talaga yung sa drop talaga natin, yung global ban system talaga, grabe talaga grabe talaga maka-offset ng mga performance ng mga Oo. tao din talaga. Pero kasi dun mo Ay! maiisip na kailangan talaga siya pag-isipan. Pero ang Blazing Grabe Brilliance naman. ginamit, Sorrow ginamit din. Oy! Pero grabe! Breeders sa likod at breeders outburst sa likod. Lord! Saan ka naman tatakbo? Parin Tatsuri, bawal yun. Paring Carl pala, Sin- bawal yun. Pabak na eh. Pero Ayun, ito oh. hindi naman nila natuwang combo itong si Carl or si Tatsuri kanina. Pero wala na kasing tatakbuhan eh. Di pa rin Tatsuri, pero konting ano lang din yun eh, pixel na naabot ng Galing ni Unbreeded Flor dun. Outburst para ma-pushback siya, para ma-disable, pero Sundown at top lane, 7Gene versus Miggy, 1v1 lang, nagtawag ng tropa, pero wala nang pantakas etong si Kuya 7Gene at one more hit instead with the Enlightenment Mantra. Pero sa lahat ng yon, sa lahat ng rotations na gawa na yon, ang pinaka naging trade doon ng side ng Rafael Dira is yung Tyrant. So, somewhat okay lang din yun para sa kanila. At yung bottom lane dito, biglang tumumba na. Si Toshi dito, napagamit na ng kanyang talon para makaalis. And wala talaga eh. Kailangan niya gamitin yun eh. Angela yan, pinag-uusapan Wala natin eh. kanina yan. Kung sa mga makukunat ka, masakit na yan. Paano pa sa mga malalambot? Vision lang kasi talaga at this point yung bigay ng Fang. Pero other than that, kailangan mag-step up talaga ng other members dito ng side ng Boom Esports. Pero as of now, medyo struggling. Hindi naman ganun kalaki yung difference natin pagdating sa gold. Pero Rough World Era, somehow meron silang control dito sa nangyayari sa may mapa natin so far. And also, hindi pa masyadong sabihin natin, hindi pa masyadong lumalabas si Arise eh. Nakita lang natin siya sa may middle lane and that's it. Pero yung tipong siya yung pipili talaga nung tatargetin niya, consistent pa yung farm niya dito eh. So mamaya paglabas nito, mas masakit na to. Definitely the pacing na ginugusto dito ng side ng Rough World Era. Ito yung pace na ginagawa at iniisip ng mga members ng Rough World Era na talagang dito sila magbabank on the idea na lalaban sila. Pero alam mo, Boom Esports, kung tutuusin, yung yung kanilang puso dito, yung kanilang pagpipwesto dito, hindi pa rin nawawala. Tingnan mo, nag-aanap pa rin si Miggy ng play na posible niyang gawin. Pero si Arise kasi dun sa kabila. Wala kang reset dito. Hindi. Arise taking down the reset. Girl, no may bandang likod pero unending sorrow. Nandito pa sa likod si Arise pero hindi ignore na ng mga member dito ng side ng Boom Esports. Arise, mag-around the world. Nandito si 7G. Maybe a bit. At si Carl yung kanyang nakita dito. Carl na walang unending sorrow pero just so happen, mas malapit sila sa tower dito. But so far, that's just one casualty na nakuha dito ng Rapper Era, which is itong si Impressive. Ang dami ng best pick na nagamit ng Boom Esports papasok doon sa ating Game 1 at Game 2. Hindi nila na-convert yun into a win. So now, Rough World Era, they're more confident na talagang i-take na yung early stages. Kasi kung nakikita mo kanina, wala yung same aggression na pinapakita ng side ng Boom Esports eh. Kumbaga, dito tayo pumupunta. Katulad ng sinabi mo nga kanina, mababa. Kung titignan mo lahat yung win rate, mababa yung win rate ni Toshi sa mga ganitong klaseng tournament kapag ka nag-fang siya. Pero, nalagay na din siya sa punto na kailangan niya mag-fang eh. Oy, pero si 7G nandun sa may likod Uy! Oo, Gagamitan pero pa na siyang ng mga- sundown. 5 yan na pwede niya bagsakan pero na-stun pa din naman siya with the push. Kaso nga lang, buhay pa din dito si 7G. Mas napalayo pa, mas nailigtas pa si 7G dun, pre. The Sundown being used, literal talaga na literal na gusto na talaga tapusin ng mga members ng side ng ng Rough World Era. Talagang iniikutan na nila eh. Kanya-kanya nagawa ng play Nandito na si Fleur, kalahati na ng buhay niya, pero Unbreeded Outburst, may na-chappy! Etong si Aray sa may bandang likod, bakit yung iniwan si Tatsuri? Princess Frost is out of the equation, pa isa-isa lang yung kuha dito ng Rough World Era, pero napaka-importante kasi ng mga kuha niya eh. Tingnan mo, ginagawa pa dito ni 7Gin. Tulak lang. Meron pang sunset kaya pa yung tumakas Meron dito pa. May sunset pa to. Ako, parang Butters ang masasabi ko lang dito, Rough World Era, they're everywhere. Talaga, yun. if I were to put it, binabaliw nila dito yung Boom Esports kung saan sila dapat magpunta. Pero ngayon, gumawa ng play dito si Miggy, pero hindi na talaga nakapwesto. Mukhang magmi-meet up na kasama yung 4 na pabagsak nila dito sa 7G pero jobs done na kasi si Shay. And napabagsak naman din nila itong si Arise, numbers ang kanilang ginamit dito pero 1 down as well. Coming from the side ng Boom Esports, kung free hit ba itong si Kuya Danny, medyo lang pero si Fleur tinatangki niya ang lahat, meron pa naman din niyang leaping save pero hinihintay niya.
Baka daw mayroon pang umextend kasi impressive, very low on HP. Doon nakabawi naman sila sa dalawang member dito na side ng Rapper Tira. Medyo natagalan lang yung pag-responde dito ng ibang member nila ng RWE. At yung payong dito ni Danny talagang umabante na. So alam nila dito na wala nang pantakas si Danny dito masyado. Pero Zoro ginamit para makatakos and yung Savior nandoon. Yes. Danny, hindi talaga siya mahawakan dito. This is somewhat of an evolution na nakita natin kay Danny na mas palo yung gameplay na ginagawa niya ngayon. Nakita na natin siya sa execution pero ito iba yung evolution na ginawa niya dito sa side ng Rapper Tira. Pero ito, medyo nasasaktan sila dito para sa side ng Rapper Tira pero respeto na nga naman daw dahil sobrang sakit ng kanilang na-receive dito. Hindi pa naman sila kompleto as of now. Pero ang mamatahin kasi dito ng Boom Esports is going to be this Tyrant. Mirror objective lang tayo sa ngayon at hindi pa nila i-commit so far yan. Pero Boom Esports kailangan nilang so far ilaban, bumawas sa Rapper Tira dahil yung Rapper Tira ang ganda ng farming nila. And speaking of Danny, ang ganda ng farming ni Danny par. Ang laki ng lamang niya sa farm dito ni Toshi. Pero so far, nakapabagsak naman sila ng middle lane turret. Pero kita mo si Madam Fleur. Sabi niya, bakit pa tayo magtatago? Makuna tayo eh. Kailangan nila kung meron silang vision sa Fang? Eh di magpakita na tayo. Ganun din naman. Magkikita-kita din naman tayo sa mata. Basag-basag lang dito yung na tayo sa likod. Binabasag lang yung tore nila, Yaso. Yabi. At will na to eh. Hindi na to yung hindi na to yung, nakakalimutan ko lang, nilaban natin. At will. Literal na at will. Ginagawa na lang nila kasi gusto nila itumba yung mga tore. Sila Carl dito, todo alalay dun sa may gitna. Although they're doing a great job. Top lane, pero laging casualty of war. Laging casualty of war dahil dun sa pagpunta nila, nagtumba na yung mga tore dito at kailangan nilang depensahan yun. Kaya naman talagang nag-domino effect na yung mga tore dito tumutumba kaliwa kanan taas baba kung saan saan. Kung may behind lang, mapapabagsak na nila. Pero Rough World Era dito, they're dominating the map and they're dictating kung saan nila gustong ilagay dito yung Boom Esports. Yung nga lang may iwan yata dito si Madam Fleur at ang gigil na nga itong si Miggy. Ginamit na yung Truth Mantra but still he's alive. She's alive. Madam Fleur is still there. The Enlightenment Mantra, papasok na dito si 17. Meron pa yan Death at Sunset. Ako si Carl. Naman nila dito si Fleur. Pero tatlo ba yung babagsakan? Neto ni 17. Tatlo kasi naman, targetable naman dito itong si Carl so far. Buhay pa din habang chumitepi sa likod. Sa may taas! Is trabaho man! Si Arise! The most hardworking man in HOK! Si Arise, pre, huwag yung patipihin, huwag yung papaligid. Pero bakit pababalik dahil nauubos na Walang personal lang, trabaho lang! Arise! 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 Rapper Tira! That's a clean win against Boom Esports! This is not Rough World Esports. This is not RWE lang. This is Rough World Evolved. Literal. Binago na nila. This is a new chapter. This is a new chapter in HOK Pilipinas. Definitely an upset if I do say so myself. Nakita na natin kung paano sila tinalo ng Boom Esports doon sa kanilang unang match dito. Very convincing yung wins. Pero ito na nga yung sinasabi natin, you can never say never pagdating sa HOK. Kung sino ang mas preparado, kung sino ang mas handa, sila ang magwawagi. And we have our final invite or final qualified team papunta ng ating invitationals. We have Blacklist International, we have Elevate, then we have Rough World Era. Ako, paring Butters, ang masasabi ko lang, una pa lang gusto ko na i-bias kasi pang-girl ako ni Fleur So far, andun pa rin yung doubt pero at the same time, I think very deserving yung Rap World Era kasi sabi ko nga, huddle pa lang bago pa natin simulan to Rap World Era, they have better communication, better synergy than the other teams, na kalahok nga dito sa may invitational. And I think mas malayo pa yung mararating nila dito. And look at Danny. Talagang si Danny, palong-palo dito. It's either Danny or Arise yung nagiging star player natin. Alam mo, si Madam Fleur. Kung paano gumalaw si Arise dito, lagay lang natin yung comparison between the performance of Carl and the performance of Arise. Napaka-reliable ni
Carl para sa kanyang team. Nagagawa niya yung trabaho niya from A to Z. Pero kasi, yun kasi yung pinaka-limitation na nangyari din talaga sa kanya. Is kailangan niya sumama dun sa may team niya. Habang si Arise, yung mga heroes ni Arise, usually parang pang microhan eh. Uy, parang alam mo yun, sanay siya maging lone wolf. Kumbaga lone wolf, kumbaga nakikita mo siya kung paano siya gumalaw, kung paano siya pumick off. Yun yung mga ganun yung mga heroes na binigay sa kanya, yung may kill potential na mag-isa. Meanwhile, si Carl dito, kailangan sumama ng team fight. Nakikita mo si Carl dito nag-sorrow. Hindi nga siya matumba eh. And one of the reasons kung bakit di siya matumba is because of the Dolya. Yapi. Talagang Ang daming hiling-galing. sa kanya, tsaka sa kanya binibigay yung reset ng ultimate. Paano mo ang hirap na nga i-take down ng isang U1 ng isa lang yung ultimate eh. Paano pag dinalabo mo pa yung Sorrow? Totoo naman yan, parang Butters dito. Pero kasi, kung ang pina-funnel mo talaga dito is si Carl, which is yung Yu1, resetting yung ultimate ng isang Yu1, pagdating sa, sabihin natin, max out na yung level ng kanyang ultimate, mabilis na lang din kasi yan eh. Other than Yu1, sino pa mare-reset niya dito? Wala na. Maybe Migi, kaso nga lang, hindi din makakuha ng mga right angle din eh. Itong si Migi na total takedown. And, yes, sabi mo nga kanina, no, Toshi can take down itong si Fleur na easily, masakit. Pero kasi, na-behind kasi talaga si Toshi sa farm, pre. Sabi ko nga sa'yo, Fang dito is just for vision. That's it. Yun lang ang naging parang role dito ni Toshi. Being aggressive, no. Adding the damage somehow. Pero, hindi ganun. Kumbaga, hindi kasi, honestly, hindi bagay yung Fang kay Toshi. Yun lang masasabi ko. And right now, you have your qualified teams for the Honor of Kings Invitational rather. This is Elevate, Blacklist International, and Rough World Era. Silang tatlo ang magtataas ng bandera ng Pilipinas sa nalalapit na HOK Invitationals na mangyayari early next year. So kaya naman talagang mainit. Napakainit naman nitong lineup na to. May mga teams dito. Ako